Mga minamahal kong kapatid kay Kristo Jesus, ngayon nga po ang titulo ng mensahe ay talagang importante sa bawat isa sa atin. Ito po ang patungkol sa Banal na Espiritu, about the Holy Spirit. Today, we will talk about the Holy Spirit. We all want to be blessed and possess the heaven by walking with the Holy Spirit. Ngayong araw na ito, ngayong gabing ito, ngayon na sinasagawa o ginugunitan natin ang pagkapatay, pagkapako ng ating Panginoong Hesukristo sa krus, ito po ay sadyang napakahalaga rin po sa bawat isa sa atin. Sapagkat sa magitan ng kanyang dugo, ay naligtas tayo mula sa bingid ng ating kamatayan na walang hanggan sa impyerno. Ngayon, tatalakay sa atin na mensahe ang patungkol sa Banal na Espiritu. Siyempre, ninanais ng bawat isa sa atin na pagpalain tayo at makarating sa langit sa magitan ng pagkilos ng Banal na Espiritu. The Holy Spirit is not the wind. It is neither fog nor clouds. The Holy Spirit is one of the Trinity God who is equal with God the Father, God the Son, but He is also with us. Ayan po. Ang Banal na Espiritu ay hindi hangin. Ang Banal na Espiritu hindi ulap. Hindi rin naman ito isang hamog. Ang Banal na Espiritu ay isa sa Trinidad na Diyos, na siyang kalintulad o kapantay ng ating Diyos Ama, Diyos na Anak, at siya rin siyempre namumuhay kasama ng bawat isa sa atin. Ayan. Ito po ang kagandahan sa Banal na Espiritu, sapagkat ang Banal na Espiritu ay nananahan sa ating mga puso. Kagaya nakasulat sa 1 Corinthians chapter 3, verse 16 to 17. Sinasabi, "Don't you know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit lives in you? If anyone destroys God's temple, God will destroy him. For God's temple is sacred and you are that temple." Ayan po. Sa Tagalog, para sa mga kapatiran natin na matatanda, hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung ang sino man ay magtangkang gumiba ng templo ng Diyos, ang taong ito ay gigibain ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at kayo at ang templong ito ay kayo. So ibig sabihin po, mga kapatid namin sa pananampalataya, maliwanag na sinasabi sa atin na ang ating katawan ay templo ng Diyos, na kung saan ang ating puso, dito na nananahan ang Banal na Espiritu. Kung tayo ay didestroy natin ng ating katawan, which is templo ng Diyos, sisirain din tayo ng ating Diyos Ama. The Holy Spirit says that He lives in the temple of God. Ayan, sinabi sa atin dito na ang Banal na Espiritu na siyang nananahan sa templo ng Diyos. In other words, sa ibang salita, we are the temple of God. Amen? Tayo ay siyang templo ng ating Diyos Ama. And the holy temple, where is the Holy Spirit, who is equal with God the Father, dwells. Ayan. Tayo, sa lahat ng mga nanonood sa Facebook Live nito, kung agree po tayo na tayo ay templo ng Diyos, ilagay naman natin sa comment dito, sa comment section na Amen. We are the temple of God. Ibig sabihin yung katawan natin, hindi lang basta katawan natin, kundi ito ay templo din ng ating Diyos Ama. At ang banal na templo ng ating katawan, dito namumuhay ang Banal na Espiritu. Ang Banal na Espiritu, tandaan natin, na siyang kalintulad o kasing pantay ng ating Diyos Ama, at dito siya namumuhay sa bawat isa sa atin. 1 Corinthians 6:19. Do you know that your body is a temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? 6:20. You are not your own. You were bought at a price.
Therefore, honor God with your body. Ayan. Sa Tagalog, o hindi ba ninyo nalalaman ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos? At kayo ay hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili ng isang halaga. Kaya't luwalatiin ninyo ang inyong katawan ang Diyos. Ibig sabihin po, ang katawan natin hindi sa atin. Bagkus, ito ay katawan o templo ng ating Diyos Ama, na kung saan kinakailangan dito ang banal na Espiritu manahan sa ating puso. Tandaan natin, hindi sa atin ang ating sariling katawan. Kaya wala tayong karapatan na baguhin ito o sirain ito, sapagkat ito ang banal na templo ng ating Diyos Ama. Therefore, He wants to glorify God with our body and conduct. Ibig sabihin po, gayong paman din, ninanais niya na luwalhatiin natin ng Diyos sa magitan ng ating mga katawan ng may magandang asal. Ibig sabihin po, tayo nilikha ng Diyos. Ibig sabihin, tayo ay templo ng Diyos, kaya gamitin natin ang ating katawan bilang ibalik ang kaluwalhatian na nararapat sa ating Diyos Ama. Nilikha ang ating katawan para luwalhatiin ng Diyos. Nilikha ang ating bibig para luwalhatiin ng ating Diyos Ama. Sa madaling salita, nilikha ng Diyos ang ating katawan para sambahin, luwalhatiin, pasalamatan at purihin ang ating Diyos Ama. Then, now, I want to talk about who is the Holy Spirit. Ayan. Sa gabing ito, gusto niyang ibahagi sa atin kung sino ang banal na Espiritu. Una, first, the Holy Spirit is like a person. Ayan. Una sa lahat, ang banal na Espiritu ay kagaya ng tao. The Holy Spirit has feelings like humans, and He is the one who can cry and laugh. Ibig sabihin, ang banal na Espiritu ay may nararamdaman din tulad ng tao. Siya rin ay nakakaramdam ng kasiyahan, ng pag-iyak, at ng pagtawa o ng kagalakan. Therefore, you should not think of the Holy Spirit as fog or smoke. Ayan. Huwag natin isipin, mga kapatiran, sa Facebook Live, sa lahat ng mga nanonood sa gabing ito, na ang banal na Espiritu ay kagaya lamang ng isang hangin, kagaya lamang ng isang alikabok, o kagaya lamang ng isang usok o hamog. Tandaan natin, ang banal na Espiritu ay kahalintulad ng ating Diyos Ama at isa siya sa Trinity God. O ibig sabihin, siya ay Diyos din. Second, the Holy Spirit has His own thoughts. Ayan. Pangalawa, ang banal na Espiritu ay meron ding kanyang sariling pag-iisip. Romans 8:27. He who examines the heart is not the mind of the Holy Spirit, because the Holy Spirit intercedes for the saints according to the will of God. Ayan. Sa Tagalog, Roma 8:27. Ngunit ang Diyos na sumisiyasat ng mga puso ay nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Ayan. Ibig sabihin, sa Bible verse na ito, ang banal na Espiritu ay merong sariling pag-iisip. Therefore, the thinking of the Holy Spirit is different from God the Father and God the Son. The Holy Spirit has His own thought. Ibig sabihin, gayunpaman, ang pag-iisip ng banal na Espiritu, syempre, meron siyang sariling pag-iisip. Pero parehas lamang po sila ng ating Diyos Ama, ngunit merong naisip po siyang salwikain sa bawat isa sa atin.
Kagaya ng sinabi sa atin sa Roma 8:27. Ngunit ang Diyos na sumisiyasat ng mga puso ay nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Ayan. Pangatlo, sino ang Holy Spirit? The Holy Spirit has emotions. Ayan. Kagaya ng sinabi sa ating kanina, na ang banal na Espiritu ay nakakaramdam ng pag-iyak, ng kalungkutan, nakakaramdam din siya ng kagalakan, sapagkat meron siyang nararamdaman kagaya ng mga tao. The Holy Spirit brings you with deep feelings that can make you feel sorrowful or loving. Ayan. Ang banal na Espiritu din po ay nagbibigay sa atin ng malalalim na paramdam na maaari nating maramdaman, kagaya ng paghihinagpis o pag-ibig. May kita natin to sa Ephesians 4:30. Do not grieve the Spirit of God, for in Him you are sealed. Sa Tagalog, at huwag ninyong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa pamamagitan niya, kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Ayan, kung makita natin dito, sinabi sa atin, huwag daw natin pighatiin. Ibig sabihin, ang banal na Espiritu, nakakaramdam din ng kalungkutan. Likewise, the Holy Spirit feels sorrow and groaning when we sin or cannot live according to God's will because of our sinful nature. Halintulad nito, ang banal na Espiritu ay nakakaramdam din ng kalungkutan at ng pagreklamo kapag tayo ay nakakagawa ng kasalanan. O hindi kaya naman, kung tayo ay namumuhay o hindi namumuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos dahil sa ating pita ng laman. Tandaan natin, kapag ganito ang nangyayari sa bawat isa sa atin, ang banal na Espiritu ay siyang nalulungkot sa bawat isa sa atin. Mararamdaman niya ang pagkalungkot kapag hindi tayo namumuhay sa kalooban ng ating Diyos Ama. Ano pa po kung hindi tayo nananalangin na siyang kalooban ng ating Diyos Ama? Siyempre, ang banal na Espiritu sa ating mga puso ay magkakaroon ng kalungkutan. And He is pleased when we work hard to live according to God's will. Ayan. Kung ang banal na Espiritu ay nalulungkot, nagkakaroon ng paghihinagpis kapag hindi tayo, kung hindi tayo nakakapanalangin, hindi tayo nakapagbasa ng Biblia, hindi tayo namumuhay ng naayon sa kalooban ng ating Diyos Ama, ang banal na Espiritu ay nalulungkot at naghihinagpis din para sa atin. Subalit, sa ating mga mamumuhay sa kalooban ng ating Diyos Ama, ang banal na Espiritu ay lubhang nalulugod sa bawat isa sa atin. Ayan. When He is pleased, our spirits also feel joy. Ayan. Kapag ang banal na Espiritu ay nalulugod sa bawat isa sa atin, ang ating spirito din po ay makakaramdam ng kagalakan. When He is sad, our spirits feel sad too. When we don't recognize and ignore the Holy Spirit keep us away from us. Ayan. Kapag nalulungkot ang banal na Espiritu, ang ating spirito rin po ay makakaramdam ng pagkalungkot din. Kaya kapag hindi natin nakinikilala o binabaliwala natin ang banal na Espiritu, tandaan natin, ay mananatiling malayo sa bawat isa sa atin. Ayan, ito po yung wag nating gagawin. Kung naisin natin, syempre, kagaya na sinabi kanina sa mensahe, gusto natin lahat na makatanggap ng biyaya, pagpapala, na kumilos sa atin ang gawa ng banal na Espiritu. Ngayon, kung hindi natin siya kikilalanin, kung babaliwalain natin ang banal na Espiritu, tandaan natin, hindi lang yung anghel ay lalayo sa atin. Maging ang banal na Espiritu, mananatiling malayo sa bawat isa
sa atin. Amen? Yan. And if we grieve, ignore Him, and keep away from the Holy Spirit will go away. Because the Holy Spirit is a person like humans. Ayan. Tandaan natin, kung tayo ini-ignore, binabaliwala, ginagawa natin sa banal na Espiritu, pinaghihinagpis natin siya, ginagawa natin, pinaparumi natin ang ating mga puso, kagaya ng iba't ibang uri ng kasalanan. Tandaan natin, dahil ang banal na Espiritu ay kagaya ng tao, lalayo siya sa bawat isa sa atin. Ayan po yung katangian ng banal na Espiritu. Ika-4, the Holy Spirit can listen, speaks, and sees. Ayan. Ika-4, ang banal na Espiritu ay maaaring makapakinig, magsalita, at makakita. The Holy Spirit is a spirit that does not have ears or mouth, but He sees, hears, and speaks like us. Ayan. Ang banal na Espiritu ay syempre isang Espiritu na walang tenga o bibig. Subalit, tandaan natin, ang banal na Espiritu ay kaya tayong makita o nakikita at ang bawat isa sa atin. Ang banal na Espiritu ay naririnig tayo at ang banal na Espiritu ay maaaring magsalita kagaya ng bawat isa sa atin. Ayan. Kaya ang banal na Espiritu, mga kapatid namin, sa lahat ng mga Facebook Live, huwag natin iisipin na ang banal na Espiritu ay isang usok, isang hamog, o isang walang bagay sa bawat isa sa atin. Sapagkat tandaan natin, ang Holy Spirit nasa puso ng bawat isa sa atin sapagkat special tayong ginawa ng ating Diyos Ama o nilikha ng ating Diyos Ama gaya ng kanyang templo. In other words, He hears what we say and He speaks to us. Ayan, sa ibang salita, naririnig niya kung ano yung bawat sinasabi natin at kaya din niya makapagsalita para sa bawat isa sa atin. Kagaya nito, John 16:13. He speaks only what He hears. Ayan. Sa Tagalog, subalit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, iyon ang kanyang sasabihin, at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na darating. Ayan. Ibig sabihin, tandaan natin ang versikulong ito, 1:16-13. Sabi dito, na kung saan kaya niyang makarinig, kaya niyang magsalita, at ipapahayag sa atin ang mga bagay na darating. Kagaya ng sinasabi sa atin ng ating pastora, na kung saan kapag tayo ay guided ng Holy Spirit, may iwasan natin ang anumang aksidente. Pag tayo ay guided ng Holy Spirit, ibibigkas natin kung ano yung sinasabi sa atin ng banal na Espiritu. Revelation 2:7. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Ayan. Ibig sabihin, ang banal na Espiritu dito ay nagsasalita. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Therefore, we must always listen to what the Holy Spirit wants to say to us. Ayan po, tandaan natin, kinakailangan natin laging makinig kung ano yung sinasabi ng banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Tandaan pa natin, ang Holy Spirit ay hindi siya direkta nagsasalita o bumubulong sa ating mga tenga. Ang Holy Spirit dumirekta sa ating mga puso. Doon siya nagsasalita o nagsasabi sa ating mga puso. Ngayon, how does the Holy Spirit speaks to us?
Paano naman ang banal na Espiritu ay nagsasalita sa bawat isa sa atin? First, the Holy Spirit speaks to us through the Word of God. Ayan. Ang banal na Espiritu ay nagsasabi sa bawat isa sa atin, syempre, sa pamamagitan din ng salita ng Diyos. Amen? Ayan. Generally, Holy Spirit tells to us through the Bible verses. Bible is act and moving as real. Ayan, sa pangkalatan, ang banal na Espiritu ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng mga bersikulo sa Biblia. Ang bersikulo sa Biblia ay buhay at gumagalaw kagaya ng katotohanan. Mga kapatid sa pananampalataya, ngayon, kung hilig natin magbasa ng banal na Espiritu, hindi malabo na marinig natin ang tinig ng banal na Espiritu. Hindi malabo sa atin ang maranasan ang gawa ng banal na Espiritu. Una sa lahat, sinabi sa atin dito, ang Holy Spirit nagsasalita sa magitan ng mga Bible verses. Ngayon, kung wala tayong Bible verses, sinasabi natin na hindi natin nararamdaman ang pagkilos ng banal na Espiritu, malamang suriin natin ang ating sarili. Kung nagbabasa tayo o hindi ng Biblia. Tandaan natin, gaya na sinabi sa atin, ang Biblia, sa lahat ng aklat, ito yung totoo at hindi sinungaling. Sapagkat sinabi sa atin na ang salita ng Diyos ay buhay daw at mabisa. Higit daw na matalas kaysa alinman tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at ng espiritu ng mga kasukasuan at mga utak sa buto at nakatataho ng iniisip at binabalak ng tao. Amen po. Ayan po. Yun yung banal na espiritu mag-work sa bawat isa sa atin. Next. Second, He speaks to us through hymns. Ayan. Pangalawa, nagsasalita siya sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng mga himno o ng mga awitin. Ayan. Kanina po ba, magaganda yung awitin? Umawit sa mga Facebook Live. Umawit ba tayo ng mula sa ating puso? Sinabi sa atin, titulo ng pinanta natin, All Rugged Cross. Tsaka yung isa, The Father's World. Ayan, ito may mga himno sa Biblia o Bible song. Kung inanta natin to ng may taos sa ating mga puso, ang Holy Spirit ikilos hanggang sa mga oras na ito. Pupuspos tayo ng banal na Espiritu. The Holy Spirit talks to us through hymns. So, when we sing a song, our heart too touch and move sometimes through hymn lyric. He want to tell us something. Ayan. Kaya sinabi kanina, ang banal na Espiritu ay nagsasalita sa magitan ng mga himno, especially sa mga Bible song. When we sing a song, kapag kumaawit tayo ng awit, especially ng awit papuri, hindi awit na panglabas, awit papuri na may kinalaman sa papuri sa Diyos, ang ating puso ay matatouch. At kikilos ito minsan sa magitan ng mga lyrics sa awitin. Ibig sabihin, may sinasabi siya. He want to tell us something. May gusto siyang sabihin sa bawat isa sa atin. Ayan. Kaya mga kapatiran sa Facebook Live, ugaliin natin makinig lagi ng mga hymnal song. Kagaya sinabi sa amin dati ng aming pastora, kapag nakikinig tayo lagi, halimbawa umaga-umaga, hymnal song agad, yung spirito natin magkakaroon po ng kagalakan. Kahit pagod pa yan, basta ang Holy Spirit ay kikilos yan sa ating mga puso sa magitan ng hymnal song. Pangatlo, He speaks to us through human words or actions. Ayan. He also speaks through the servant of God or the people who is around or the children. Ayan. Siyempre, ang banal na Espiritu
Nagsasalita yan gamit, especially o lalo na sa mga tagapaglingkuran ng ating Diyos Ama. O sa mga tao na malapit sa atin, o maging sa mga bata. Ginagamit ng Diyos, ng Banal na Espiritu, ang mga lingkod ng Diyos para sibiyan tayo, payuhan tayo. Tandaan natin, especially sa mga servant of God, yung mga sinasabi nila ay galing minsan sa Banal na Espiritu. Kaya kailangan natin pakinggan, maging sa mga tao nakapaligid sa atin, maging sa mga bata. So, we must be sensitive from the voice of the Holy Spirit. Kailangan natin maging sensitibo, maging alerto sa pamamagitan ng tinig ng banal na Espiritu. Fourth, the Holy Spirit speaks through the surroundings environment. Ang banal na Espiritu nagsasalita sa pamamagitan ng mga bagay na nakapaligid sa atin. He wants us to understand. Ayan. Kinakailangan, ninanais niya, ang bawat isa sa atin ay maunawaan ito. Panglima, He speaks through prayer. Ayan. Facebook Live sa mga viewers, ulitin ko, He speaks through prayers. Ayan. Ngayon, kung hindi tayo nagpipray, wala tayo ikalima. Mga kapatid namin sa pananampalataya ngayon, sumasailalim naman tayo sa pandemic, ECQ na naman. Kung tayo ba ay nagpipray, syempre walang prayer ngayon sa simbahan natin. May kanya-kanya tayong pray. Minsan nasabay tayo sa messenger, sa mga rooms. Halimbawa kay Brother Alvin, kay Deaconess Grace. Sumasabay tayo. Pero paano yung iba? Kung hindi tayo nananalangin, paano po yung banal na Espiritu magsasalita sa bawat isa sa atin? Minsan yung ibang mga tao, ginagamit yung pandemic na ito. Pandemic ngayon, walang prayer, lululala. Tandaan natin, kung ganito ginagawa natin, hindi niya tayo kakausapin. Sapagkat kinakausap ng banal na Espiritu, required dito syempre yung taong nananalangin. Therefore, the Holy Spirit speaks earnestly. Ayan, ang banal na Espiritu daw po ay masigasig na kumakausap tayo o kinakausap tayo sa pamamagitan ng papuri at panalangin. Ayan po, speak earnestly through praise and prayer. Kung wala tayong praise, wala pa tayong prayer, paano yung Holy Spirit na kaisa ng Diyos, equal, the same ng power, ng kapangyarihan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, ni Jesus Christ. Ngayon, hindi tayo nananalangin, paano tayo kakalugdan ng banal na Espiritu? Through worship and the Word of God. Ibig sabihin, mga kapatiran, ang Holy Spirit, kinakausap tayo sa magitan ng praise, prayer, worship, and the Word of God. Sa magitan ng papuri, panalangin, pagsamba, at ng mga salita ng ating Diyos Ama, doon nagsasalita ang banal na Espiritu. However, because of people ignore the Holy Spirit and do not hear His voice. Ayan. Bilang anak ng Diyos, hindi normal sa atin na hindi marinig ang tinig ng banal na Espiritu. Dahil sa mga tao, binabaliwala ang banal na Espiritu, yan ang dahilan kung bakit hindi nila naririnig ang kanyang tinig. Therefore, people cannot have fellowship with the Holy Spirit. Gayunpaman, kapag i-ignore natin ang banal na Espiritu, hindi niya tayo pakikiisa o hindi sa atin ang banal na Espiritu. Tandaan po natin yan. Ika-6, the Holy Spirit is omnipotent and omniscient. Ayan, gaano ka-great ang Holy Spirit. Ang Diyos, the Father God is omnipotent and omniscient. Ganun din po yung Holy Spirit.
makapangyarihan at nalalaman ang lahat ng mga bagay. In other words, because the Holy Spirit is equal to God, He can do anything. Palakpakan natin ang banal na Espiritu. Ayan. In other words, sa ibang salita, bilang pag-emphasize sa bawat isa sa atin, sa mga Facebook viewers, welcome po sa mga tao nakakapasok lamang. Dahil ang banal na Espiritu ay katulad ng Diyos, kaya niyang gawin ang anumang bagay. Ayan. He also knows everything. Nalalaman niya rin ang lahat ng bagay kagaya ng ating Diyos Ama. The work of miracles and healings that we often see is done by the Holy Spirit, the Spirit of God. Ayan po. Ang lahat ng mga pagkilos ng mga himala, lahat ng pagkilos ng mga kagalingan, ang lahat ng mga nakikita nating mga himala ay galing sa banal na Espiritu na siyang Espiritu ng Diyos. Ayan, gaano ka-great. Minsan, yung mga tao, ibang sekta, iba, yung hindi naman nakasulat sa Bible ng Holy Spirit. Ayan po. Pero talaga, gaano ka-great ang Holy Spirit. Huwag natin siya ignore. Diyos Ama, sinasamba natin. Panginoon Jesucristo, sinasamba natin. Siyempre, Holy Spirit din, huwag natin i-ignore. Kaisa siya ng ating Diyos Ama, tandaan natin, ang pagkilos ng mga himala, tanda, kababalagan, kagalingan at lahat mga iba pa ay galing sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu. Amen? Ayan po. 6. The Holy Spirit is omniscient and omnipotent. Ayan po. Makikita natin to sapagkat ang Holy Spirit ang omniscient, omnipotent. Makikita natin to sa 1 Corinthians 2:9 hanggang 11. However, as it is written, no eyes has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. But God has revealed it to us by His Spirit. Ayan po, sa maikling salita, sa mamagitan po ng banal na Espiritu. The Spirit searches all things, even the deep things of God. For who among men knows the thoughts of a man except in the same way, no one knows the thought of God except the Spirit of God. Ayan. Sa Tagalog, para maintindihan natin maigi, subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga, na hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang mga pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling spiritu. Gayun din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Amen. Hallelujah. Purihin natin ang banal na Espiritu. Ayan. Hindi sabihin lahat ng revelation, lahat ng iniisip ng Diyos ay pinaparating sa atin ng Espiritu Santo. 7. The Holy Spirit is the one who receives worship. Ayan, ang banal na Espiritu rin po ay nakakatanggap ng mga pagsamba. God the Holy Spirit receive worship as being equal to God, as the Father and the God of Son. Siyempre, ang Diyos na banal na Espiritu, maaari din siyang sambahin o maaari din siyang makatanggap ng pagsamba sa pagiging kahalintulad niya sa Diyos Ama at sa Diyos Anak. Therefore, we must worship with praise, prayer, thanksgiving. In that case, the Holy Spirit responds. Ayan, kapag tayo ay nag-worship, nagnanalangin, nagpapasalamat, ang banal na Espiritu ay siyempre sasagot
sa bawat isa sa atin. So we must worship, we must pray, we must thanks to God. Ngayon, pangwalo, 8. The Holy Spirit is very easily hurt from people. Ayan. Ang banal, syempre, sinabi sa ating kanina, ang banal na Espiritu rin po ay nakakaramdam, nakagalakan. Syempre, ang ikawalo, the Holy Spirit is very easily hurt from people. Nakakaramdam din siya ng sakit, ng pagkasakit ng kanyang puso dahil sanhi ng mga tao. Isaiah 63:10. Yet they rebelled and grieved His Spirit, Holy Spirit, so He turned and became their enemy, and Himself fought against them. Tagalog, ngunit sa kabila nito, sila ay naghimagsik at pinighati nila ang kanyang banal na Espiritu. Dahil doon, naging kaaway nila si Yahweh. Because they rebelled against the Holy Spirit of the Lord, He turned back and became their enemy, and He Himself struck them. Ibig sabihin, dahil sila ay nagrebelde, naging laban sa banal na Espiritu, kaya ang Diyos ay tinalikod ang kanyang sarili at sila ay naging kaaway ng ating Diyos Ama. It's hard to imagine, but if people rebel against the Holy Spirit, He get hurt and strike them. And the Holy Spirit is also suffered from humans. Ayan. Mahirap isipin, pero kapag ang tao ay naging laban sa banal na Espiritu, ang banal na Espiritu mabilis masaktan. Siyempre, ang banal na Espiritu din po ay naghihirap kagaya ng mga tao o naghihirap sanhi ng mga tao. Zechariah 6:8. He cried out to me, saying, "It has refreshed my heart." Likewise, when we are in harmony with the heart of the Holy Spirit, we can also refresh the heart of the Holy Spirit. Ganyan din naman, kalintulad nito, kapag tayo ay naisang harmony, kasama ng puso ng banal na Espiritu, maaari natin syempre i-refresh ang puso ng banal na Espiritu. And it is our answer to our hopes. The Holy Spirit also does not fight like humans. The Holy Spirit is a person of love. Syempre, ang banal na Espiritu ay kagaya ng tao na umiibig sa bawat isa sa atin. If you hate that the Holy Spirit is with you, He will leave. Tandaan natin, kapag tayo ay nagiging mapuot, kung napupuot tayo, sa banal na Espiritu, ang banal na Espiritu ay aalis sa bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, sa Facebook Live, sa lahat ng mga bagong dating, ang titulo ng mensahe ngayon is about Holy Spirit. Kaya wag natin hahayaan na ang banal na Espiritu ay umalis sa bawat isa sa atin o lisanin tayo ng banal na Espiritu. When people love someone, they want to be with them together. Kapag iniibig ng tao ang isang tao, syempre ninanais niya na magkasama sila palagi. But if you don't want someone, you don't want to be together. The Holy Spirit is the same. He wants to be with who is love Him. Ayan po. Syempre, kung hindi mo gusto yung tao, ayaw mo siyang makasama, kaparehas din ito ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ay nananatili sa mga taong umiibig lamang sa Kanya. Amen? Ayan po. Kung iniibig natin ang banal na Espiritu, ang banal na Espiritu mananatili sa bawat isa sa atin. He doesn't want to be who doesn't like and welcome Him. If you want to seek the Holy Spirit, as earnestly as you find the water in the desert, the Holy Spirit responds and reveals you. Ayan po. Ang banal na Espiritu, kung hindi natin gusto o hindi natin gusto na salubungin ng banal na Espiritu, kung tayo, syempre, ang banal na Espiritu hindi papasok, hindi tayo tutulungan ng banal na Espiritu. Kung tayo lamang ay hahanapin ang banal na Espiritu,
At masigasig tayo naghahanap, kagaya ng paghahanap ng tubig sa isang desyerto, ang banal na Espiritu ay mahanap natin at magpapakita siya o magre-reveals sa bawat isa sa atin. Siyempre, kagaya po ng mga revelation. But if you disobey Him, sin, and did you worry, is quietly back forth. Ayan po. Siyempre, kung tayo susuway, siyempre, kung tayo lagi magkakasalanan, siyempre, kung tayo nag-aalala o ano pa man, siya ay tatalikod sa bawat isa sa atin. Then He gets hurt and leave. Even today, the Holy Spirit want to share with us. He want to share love with us. Amen? Ayan po. Siyempre, sa panahon natin ngayon, kahit ngayon, hindi lang po dati, kahit ngayon, ang banal na Espiritu ay naisin niyang ibahagi ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Amen? He is a loving God who want to help us. Ayan po. Siyempre, ang banal na Espiritu, ang talagang layunin ng banal na Espiritu, ibinigay siya sa atin para tulungan niya tayo. Turuan, He teaches us, remind us, and intercedes for us. Kaya po, gaano tayo ka-great, gaano tayo ka-bless, sapagkat ang banal na Espiritu tinuturuan, pinapaalala ang mga bagay sa bawat isa sa atin. But, if people don't welcome Him, He will not be together. Siyempre, kung hindi mo naman siya sasalubungin o hindi mo siya papasukin sa iyong buhay, siyempre, hindi ka niya magiging kasama. Bakit? Because of He is like a man. Dahil tulad siya ng tao. Palapakan natin ang ating Panginoon sa konklusyon. Ayan po. Ayan po. The Holy Spirit is Almighty God. Ang banal na Espiritu ay makapangyarihang Diyos. When we communicate with the Holy Spirit, we communicate with Almighty God. Kung tayo nakikipag-connect, nakikipag-communicate sa banal na Espiritu, syempre, nakikipag-communicate na rin tayo sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. How much happy we are. Amen? Gaano tayo talaga nakagagalak kapag nakipagkaroon tayo ng komunikasyon sa makapangyarihang Diyos. So we must welcome the Holy Spirit every day. Kinakailangan natin na i-welcome ang banal na Espiritu araw-araw. And every moment, sa bawat pagkakataon, we must talk with Him like friend. Ayan po, sa bawat pagkakataon, kinakailangan natin siya kausapin tulad ng kaibigan. Amen po. Ayan. Don't ignore Him. Huwag natin siyang babaliwalain sapagkat He is also God. And one more time, I am telling you, please seek Him eagerly and talk with Him eagerly. You will see miracles. Ayan. Makakita kayo ng mga himala, mga tanda, kababalagan, kapag kinausap mo siya, kapag hinanap mo siya, walang iba kundi ang banal na Espiritu. We must all live according to the Word of God. You must not stop. You must not stop praying. Ayan po, mga Facebook viewers, we must stop praying. Amen? We must not stop. We must not stop praying. Ayan po. Kailangan hindi tayo tumigil sa pananalangin. Amen? Ayan po. Huwag tayong tumigil. Pandemic man, syempre, kahit sa simbahan pa lang natin, sa simbahan natin, hindi uso sa atin yung tumigil sa pananalangin. Sa simula pa lang yung naitayo itong simbahan na to, 19 years or 20 years ago, kahit kailan, kahit may event, kahit may punta sa ibang lugar o ano pa man, kahit may mga activity, hindi kailanman tumigil ang ating simbahan para manalangin. Amen?
Before o bago mag-pandemic, 24 hours, kahit anong oras, pumunta ka dito. Siyempre, wag lang madaling araw. Pumunta ka dito, manalangin ka, lagi may tao, laging open yung church natin para sa mga taong naisin manalangin. Even the little disobedience and the little sin, we must respond sensitively and repent. I bless you in the name of Jesus that you may have an eternal heaven by becoming a life that pleases the Holy Spirit. Amen? Ayan po. Sa mga Facebook viewers, sabay-sabay tayo. Amen, amen, amen. Palakpan natin ang ating Diyos Ama, ang Diyos Anak. Siyempre, palakpan din natin ang banal na Espiritu. Maraming po salamat. Tayo lahat ay sama-samang manalangin. Hallelujah, Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Maraming po salamat sa biyaya pagkapalang ito na pinagkaloob sa amin sa gabing ito. Father God, Holy Spirit, we welcome you in our heart. Welcome pa namin sa aming mga puso. Banal na Espiritu, please help us, guide us, teach us, Father God. Maraming po salamat, Jesus Christ, na pinagkaloob niyo po sa amin ang banal na Espiritu na hanggang ngayon kasama namin sa aming mga buhay. Ama, maraming po salamat. Please bless us na sa mga Facebook viewers sa gabing ito. Pagpalain niyo po sila gaya ng pagpapala na natatanggap namin sa simbahang ito. Maraming po salamat. Bless din po, Diyos Ama, yung naghanda ng mensahe sa gabing ito. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Maraming po salamat sa inyo lahat.